nung ginawa ang Nag-ayos po siya yung fight ko. nagdurugtong sa Purok 1 Adelante at Purok 2 Taguango sa Barangay Suao. Siya ng society, papuntahin sa lahat. Nandito rin po ang mga tao para marundan ang mga Pero taong 2017, nung nauna na pala itong nag-collapse. Dated pa 2021 up to now, yun lang po yung history na nasira talaga itong incident sa pagbaha. Ang tulad, muling inayos at binuksang muli taong 2021. Dalawang ito, ang ginamit natin doon, kung ano man ang diameter, standard na bakal. Yung flooring natin, meron tayong angle bar yung sa gilid, tapos meron tayong sukulay para yung mga bata, yung mahulog. Yung flooring yung kahoy. Paglilinaw ng Municipal Engineering Office ng Kapalo, hindi raw pagpigat ng tapakang kahoy dahil sa sunod-sunod na pag-ulan ang dahilan, kundi overloading. Yung load limit ng tao is 5 to 10 persons. Dahil sa pagkasira ng tulay, ang buhay ngayon sa Barangay Suwaon, pahirapan. Kung dati, 5 minuto lang ang inaabot para makatawid sa kabilang purok. Ngayon, kailangan pang maglakad ang mga residente ng 1 hanggang 2 oras papunta sa alternatibong ruta. Delikado din yung masarap ng pupunta dito. Pwede naman silang sumakay ng balsa na gawa sa kawayan para mabilis na makatawid ng ilog. Nga lang, alas 7 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila. Simula nung natin ng tulay, dito na po kami sumasakay dahil wala nang bumibira para Mabigat din ito sa bulsa, lalo na sa mga estudyante. Ang Ay, daan to si Buneg. kada tao, baon na sana ng mga bata Ay, sa eskwela. nagpapapansin ka? So talaga nagpapapansin ka pa? para makatulong sa mga estudyante. Gawin natin Pansin ka? na ginawa natin. Wala rin silang suot na life vest. Delikado pa rin, lalo't nasa 15 feet ang lalim ng ilog. Ito malaking adjustment ito. Nung para sa amin, napaka-delikado, sir. Para makatipid ang ilang mga residente, mano-manong nilalangoy ang ilog, gaya ng lalaking ito na nag-dive kasama pa ang alaga niyang aso. Ang dala-dala niyang bag, pilit niyang inangat para hindi mabasa. Bakit? Bakit? Walay pamasahe, sir. Naglangay ko. Ay, importante po sa amin yung tulay kasi unang-una maray pong estudyante sa amin. At saka yung mga produkto po, wala pong paraan pang nakatawid yung mga pangailangan namin, kundi yung tulay lang po. So gusto po namin humingi ng tulong sa mga nagkikinulonood ngayon na kahit kunting tulong lang po. Kasi hirap talaga sa walang tulay. Samantala, ang City Engineer's Office nagsagawa na ng inspeksyon. Ang plano nila ritong ipalit, konkretong tulay daw na inirequest nila sa DPWH ng Region 11. Nagsulat na po ang opisina ni Mayor sa DPWH para po ma-inform sila for the immediate need for the repair or if not, reconstruction talaga ng bagong road. Unfortunately, hindi sa cloud ng DPWH ang naturang tulay dahil hindi ito along the national road. Kasi po ang mandato po ng DPWH is national roads and bridges and major flood control lang po. Ang may sasuggest namin siguro for them is to draft a resolution and submit it to the provincial government or to their representatives for possible funding. Samantala, bilang tulong, ang local government unit ng Kapalong nagpaabot na rin ng grocery, gamot, at pina-check up din ang mga apektadong residente. Binigyan na lang po natin sila ng antibiotic, pain reliever, and anti-tetanus na shots. Manawagan ko sa mga opisyal sa gobyerno nga dali nila ang mga support sa aming bridge at yung tulay ba? Parang madali ka, nag-listen na kami diri sa pagkabot. Kami na mo ba ha? Lisod kayo. Sana ang mga pangako sa kanila
nila ng mas matibay at ligtas na tulay, hindi rin maiwang nakabitin. Attention! Kilalanin ang viral ngayon ng matikas, matapang at simpatikong wapulis ng Leyte. Marami ang guilty na nahuling kinilig sa titig at kisig ng mga mamang pulis na ito. Willing daw silang magpakulong sa taglay nilang karisma. Sir, if loving is a crime, please arrest me now. Tanong tuloy ng mga netizen, sino ang mga gwapulis na ito? Kaya, for research purposes only, lumipad ang aming team sa Police Regional Office 8 sa Padok, Leyte, kung saan sila nakadistino. At isa sa kanilang tatlo, matapang tayong haharapin. Ang matipuno, matikas, at simpatiko. Si Patrolman Julius Rael o Jules at your service. Magpapakulong na lang daw po sila sa akin. Maraming naiinganyo na mga pulis. Meron akong mga experience na ganyan na magpupulis din po ako kasi gusto ko makasama si Sir Jules. Ang ating pulis, aminadong banidoso. Nakatikim daw kasi siya noon ng mga masasakit na salita. Pagpatin ako dati, binubuli ako ng mga kaibigan ko na ang itim-itim ko. Sinabihan ako ng mga classmate ko na hindi daw ako makakapag-girlfriend kasi wala daw magkakagusto sa akin dahil sa itsura ko. Makailang beses nga raw siyang nabasted. Nililigawan ko siya. Sabi niya na sasagutin niya daw ako. Nagkita kami ng isang gabi. Okay pa naman kami nun. Tapos may pa I love you pa nga. Tapos kinabukasan, winak na ako. Ginost ako. Iniwan niya ako sa ere. Ang kanyang mga insecurity dumami pa nung sumalang na siya sa training. Ang dami ng tagyawat ko. Pati nga yung mama ko, yung papa ko hindi nila makilala kung ano itsura ko. Ikaw ba yung anak namin? Dito na i-project ni Jules ang kanyang glow up. Nag-invest daw siya sa skincare. Nag-take ng gluta. Nagpapahid ng mga skincare. Nagpalaki ng katawan. Nag-gym ako after ng work ko, 7 p.m. to 9 p.m. At aminadong nagpasalamat Doc din. I did rhinoplasty para na din po ma-boost yung confidence ko. Ang kanyang makeover na 2 years in the making. Worth it naman daw dahil glow up is real. Oh, Pak! Sino ka dyan? Gargios. Ako siya. Napapulis ba? Gusto ko siya. Lit and handsome. Before hindi ako napapansin, ngayon pag may nakakita sa akin, uy, parang nag-iba yung itsura mo. Sino yung doktor mo? Saan ka nagpagawa? Sinasabihin ko lang na pray lang po. Si Jules, kinukuha na rin daw ngayon bilang brand endorser. Clothing, skincare products, tapos mga opening ng isang restaurant. May talent fee na nga tapos si Enders Lupa. At ang dating nambasted sa kanya, Naka-unlock na ako, panay chat na sa akin. Medyo nakulitan ako, kaya ayun, bilinan ko po siya. I'm grateful na nakilala ko siya. Proud ako sa kanya kung ano man ang narating niya ngayon. He deserves so much better po. pero si Jules, hindi raw puro forma lang. Masipag din po ako mapagbigay at matulungin sa kapwa at tigit sa lahat, mapagmahal. Kaya ko din po maghalubilo sa community. Toka kasi siya sa community relations. Asin ako sa oras si Sir Samar na dinala namin yung PNP dun sa mga liblib na lugar para magkaroon ng relationship between PNP at saka mamamayan. Good day mga kasubok! And of course mga kasubok, pupuntahan din natin ang San Juanico Bridge Aesthetic Ceremonial Lighting. Pagdating sa talent, meron din siyang ibubuga. Member po ako ng Police Moray noon Mananayaw. Nagpe-perform kami ng mga folk dance,
modern dance. Pag sumasayaw po ako, may mga kinikilig na mga babae. Meron din pong mga Becky na nag-aaway nga sila at nagunahan magpa-picture sa akin. Ang pagpasok sa serbisyo, katuparan ng ambisyon ng kanyang tatay Pacifico. Ito yung pangarap ng papa ko maging pulis. Anak, tuparin mo yung pangarap ko. Pero ang training, hindi raw naging madali. Kung magwali ka sa pamilya mo, pupunta kayo ng bukid, live operation, magkaka-encounter kayo ng NPA. Maglilimang taon na nga raw si Patrol ng Diyos sa serbisyo at importante raw sa mga mapanghamong trabaho, may inspirasyon. Isa po siyang singer, local artist po dito sa Tacloban. Ang ganda ng boses. Ang pinopormahan ngayon ng ating Gua Police, si Honey Grace. Nagkakilala po kami ni Jules nung sa school ko po. Nagdi-date kami, nanonood kami ng sine, tapos pinapadalan ko siya ng pagkain sa kanila. Nanliligaw pa lang po ako sa kanya. Pag okay na yung lahat, kaya ko naman po maghintay sa kanya. Ang matapang sa field, malakas naman kaya ang loob sa pagtatapat sa tunay niyang nararamdaman? Nitong Miyerkules, si Jules muling niyaya si Honey Grace sa isang date. Binubuo mo araw ko, oras-oras na kong hinahanap ko. Mahal ka sa pinaghirapan ko, tapos na sa laro kanya hanap ko. Matapos ang kanilang dinner, si Julius sinunggaban na ang pagkakataong tanungin ang kanyang honey. Since 3 buwan na ako na naliligaw sa'yo, makukuha ko ba yung matamis mo? Sana mo sa loob ng 3 buwang panliligaw mo, kahit dumating sa punto na pinapigil dati ka pa rin sumuko. Dahil nakapagtapos na ako, kaya nagsabi ko, hintayin mo lang ako. Ngayon wala akong nakikitang ibang rason para hindi ka sagutin. Oo, ano yung sagot mo? Sasagutin mo ba ako? Mission accomplished! Na-surprise ako sobra. Speechless. Speechless kasi hindi ko rin naman ito inaasahan. Hindi ko rin naman matatanggi na wala akong ibang pinakalon. Maraming salamat sa lahat ng pag-iintindi, paghihintay at pagpapasaya mo sa akin. Napakasaya ko ngayong gabi na to. Walang katumbas na saya. Sana hindi niya ako lukuhan. Kay Mamang Pulis, sa love life man niya o trabaho, bawal ang mga luluko-luko. Hoy, flashlightan mo nga to. Ano? Sabay. Ang cellphone ng alam, flashlightan mo dito. Dito, sa ilalim. Matapos ang 15 taon sa pagkatao ng batang inangkon sa Bukidnon, may suminaw na kambal na sikreto. Hindi lang sa pelikula may tandem na Elvis at James, pati na rin sa totoong buhay ang mag-amang nakilala namin sa Maramag, Bukidnon. Sina Elvis at James. Lumaki si James na matakot sa Diyos. Super good boy talaga. Hindi mo makita na sinusuway ka. Supervisor sa isang kumpanya si Elvis, kaya natustusan nito ang mga pangangailangan at pag-aaral ng grade 10 na ngayong si James. Ang ginagawa ko kaya basa, sports kay taekwondo, basketball. Matalin yung bata ni si James. Kung saan siya masaya, sa pagkanto siya. Alam naman niya na mahal na mahal ko yung bata niya. Balik ka! Lahat Oh, na bati na tayo. binigay ni Elvis kay James kahit hindi niya ito tunay na anak. Taong
2008, nung nakilala ni Elvis si Mary Joy na dati raw nagtatrabaho sa bar sa Cagayan de Oro City. Nagyaya na mag-bar happening. Para nagtipan ako ni June that time. Nalaman ni Elvis na may ipapaampong anak noon si Mary Joy. May anak akong una, yung totoong anak ko. Iniwan ko kasi. Kaya parang naging guilty ako. Para makumpleto yung pagiging ama. Kaya ko kinuha yung bata. Ang batang yun si James. Para raw silang bumuo ng pamilya. Lalo't nahulog ang loob niya sa ina ng bata na si Mary Joy. Pero kalaunan, pinagtawag ni Elvis kay Mary Joy ang pinakapapagod-bago niya, sikreto. Hindi ko talaga kaya kasi nga, mas more on attracted tayo sa lalaki kaysa sa babae. Buhay ka na lang sa bahay niyo. Ina niyo na. Wow, ganda-ganda mo na. Kung ano-anong racket nga raw ang pinasok ni Elvis, Yo. mabuhay lang si James. Kasi namin si masakitin din yun that time, lagi hindi ka. Ano? Tawag sa akong papa kay papa. Bayot, pero pinakapala ko sila kinain. Ako, bayot akong papa. Tayo, kanang gusto mo niyo akong papa kay Yung maliit daw, ganito. Inyo ang Ganito, life. yung maliliit Ako daw. papa ka na. Sa nakalipas na 15 taon, tahimik na namuhay ang mag-ama. Hanggang isang araw, may natanggap silang Facebook message mula sa tunay na ina ni James. Sabi ko, surprising ah. Ba't dyan ka lang paramdam ulit? Hanggang sa dulo sinabi niya. Yung kambal ni James, andun sa ano. Kaya nataranta akong that time. Si James, meron pala kakambal. Kaon pa ko, ay katorang pilakaad lang na nag-ingon si Papa na nanda ko ikaw. Naalala ni Elvis ang madalas banggitin noon ni Mary Joy. May kambal to. Parang joke-joke lang yung ginawa niya. Sabi ko, hindi ako maniwala may kambal. Kasi nga, nandito sa akin yung certificate ng baby na isa lang yung baby. Parang ganito to yung Sa malalaki. pagsisak raw niya kay Mary Joy, nalaman ni Elvis na ang kambal ni James nagngangalang Jover. Bagamat hindi raw nito alam kung nasa na ito ngayon nakatira. Pagka birthday na ako kay, gusto na ako makita na ako akong kambal na face to face. And istorya din ako siya. Ang panawagan ni Elvis para hanapin ang kambal ni James, idinaan nila sa social media. Hanggang may nag-comment na kilala raw niya ang hinahanap na kakambal ni James. 3 oras mula sa Maramag, sa bayan ng Manolo Portage sa Bukidnon. Nakatira ang isang binatilyo, pagpatin ang katawan, bagamat mahaba ang buhok nito. Kapansin-pansin malaki ang pagkakatawid nito kay James. Siya, 15 anyos, na si Jover, ampon ng mag-asawang Fernando at Jenny Lynn. Sa kamay pa na si Jobit, ako gingan siya nga nakay kambal, nakay mga isuon. Si Jover, hikain din daw. Wala ko si Jobit sa una siya kay bakon mo na siya sir, kung sa kitol, maluoy mo ko sa bata. Kung si James, grade 10 na, si Jover, nasa grade 7 pa lang. Dili ka padayon ako iskila o kaputol-putol. Kay gabalin-balin ni og balay, kaya abang ra. Medyo makulit. Medyo makulit. Kasi kanang ipa-eskwela na mo, say bagray mo sulod. Ang bagra na sa classroom, magkati. Fernando? Fernando? 15 taon na raw ang nakararaan nung ialok sa kanila ng isang nagngangalang Mary Joy na ampunin ang bagong silang nitong kambal. Kasi ang nanay niya sa trabaho ng bad noon, tsaka na aawa lang ako sa mga bata. Dinididi nila, tubig naman at saka brown sugar, no? Habang ang isang sanggol, wala na silang balita kung sino ang nakaampon. Laki sa hirap si Jover, pero busog naman daw sa pagmamahal sa kinalakhan niyang magulang. Gayunman, sabi raw, may kulang. Gusto na ako makita sila papag, mama o kanang isuon ako nakambal. Matapos ang 15 taon, naging gulat nila nung nabalitaang may naghahanap kay Jover na posible niya kakambal. Wish na ako na gusto ko makita yung kapatid ko. Kung siguro nakasabot ko ba na naku na mas mayo nun magkita sila. Ilang araw bago ang 16th birthday ng kambal, ang aming team naghanda ng sorpresa. Ang likod ng isang van, dinekorasyonan. Noong mga sandaling yon, sina James at Elvis nasa park. Maya-maya pa, hinintuan sila ng sasakyan. Pagkabukas ng pinto ng van,
tumambad kay James ang kambal na sorpresa. Dahil sakay rin ng van, ang 15 taon nang nawalay niyang kakambal, si Joven. Advance happy birthday! Ang nakaaantig na mga tagpo Nagtuna sila na. sa aming pagbabalik. Kambal, pinaghiwalay ng tadhana. Ang kanilang tunay na ina, ipinaampun sila sa magkaibang pamilya sa Bukidnon. Si James, lumaking mas nakaririwasa kasama ang kanyang tatay Elvis. Importante, papat ako. Binabandong lang ko niya kung na ako'y balik. Si Jover, patak sa hirap na pinalaki ng kanyang tatay Fernando at nanay Irene. Pero sa kamay pa na si Jobet, ako ginan siya nga nakay kambal, nakay mga igsuon. Kahapon lang ang kambal ng tadhana. Nakatadhana na rin magkita. Mula Maramag, Bukidnon, sina James at Elvis bumiyahe ng 3 oras papuntang bayan ng Manolo Portage. Dumiretso sa isang park. Maya-maya pa, isang van ang puminto sa kanilang harapan. Sabi natin, saan mo? Surprise! Happy birthday! Ang hindi alam ni James, dito siya mas magugulat. Ano mo yung aso mo? Advance happy birthday! Yun, mo yung aso! Success! Ako, kapal! Kamal mo ba yan? Yun nga. Sabi niya akong bagyo ka na tumawag ng ikop namin ko ikaw na wala. Sobrang masaya kasi ngayon ko lang nakita yung kapatid ko. Yung kambal ko kay sa 16 years ko pa na ako nakita. Happy din ako siya nakita, yun ako siya. Face to face. Sina James at Joven, tila nanalamin sa isa't isa. Gusto ko Kita ko. Dito sa ako makita ako mabuhay. baguhan mo. Sa pamilya mo. Ipinakilala rin ng kambal sa isa't isa ang kinilala nilang mga magulang. Na si Papa Fernando. Fernando Victora. Si Mama dahil Mama Sinilit. Isa ko kalit si Papa Elvis. Tama. Saya 100% nabuo na rin ang pamilya, nabuo na rin si James kasi feeling ko di po si James in the life na wala siyang kasama, wala siyang nakilalang kapatid o pamilya. Iba siya sa Manila, kinakilala naman niya yung mama niya, so parang incomplete pa rin kasi nga about 16 years ago bago nangyari na nakita niya yung kambal niya. Samantala, sinubukan ng aming team na kontakin si Mary Joy, ang ina ng kambal, pero tumanggi itong magbigay ng interview. Wala. Nakala. Kahit isa Wala na ako siya ni-tapor, wala na ako siya ni-decline. wala naman ako nararamdaman ng galit na ibinigay ako sa ibang tao. Ikaw, nakasisiguro bang wala kang kakambal? Na naghihintay lang pala na muli kang makasama? Ang dagat, kung minsan, may dalang huwaga, katulad ng bote na may lamang sulat at pera na napulot ng mangingisda sa Romblon. Saan? Kanino kaya ito nanggaling? Bakit? Hulyo nitong nakaraang taon sa Concepcion, Romblon, mangingisda raw sana si JP nung may nakaagaw ng kanyang atensyon. Kita ko yung puti, nasal po sa may batukan, pinitan ko may tanong puta sa pira, may batet. Kanino Ano? nang liham? Yung nakatulog ko yung bata nga parang siya.
This is from Earth and Water Show. I am from Toledo City, Cebu. Sana ma-enjoy mo o makatulong itong 500 pesos po. Pray mo na lang po ako na sana makatapos isa siguro ng pag-aaral. Tawa din po. First time ko po ito kita. Agad itong ipinakita ni JP sa misis niya si Christina. Nabigla po ako na natuwa na hindi ko maintindihan ang reaction ko. Tawad ko po nilalaki yung pera ko at saka po yung sulat at pag-remembrance ng dagat. At mula raw noon, parang sila'y kwenenas. Pakita ko pa ng bote, marami din ulit ako ng isla. Gayunman, ang ni JP sa pangingisda, sapat lang sa pang-araw-araw na pangangailangan nilang mag-asawa at ng dalawa nilang anak na sina Prince at Ira. Pag medyo marami pong huli, kapinta po ng 300. Ikaw, ma? Kakasya ko po yun. Apo ko din eh. Ikaw? Pero maski pa paano Nag-chat sa'yo eh. hindi nila naisip gastos ang 500 pisong kasama Bawal ni yan Ika. doon. Tumating po kami sa Gayana, ang laman lang po talaga ng wallet ay is yung 500. Wala po yung nanghiram lang po kami minsan ng buwan. Pwedeng hiraman. Naniniwala po siya ako na hindi ka po yung estimated para matupad po yung gusto ng bata. Kung alam lang daw ng bata paanong naging inspirasyon ang kanyang message in a bottle. Kasi po ako na magsikap para makatapos sa mga bata. Nana. Kaufman, bangkay sa pagkatapos ganama ka, todo, kanyang papa. Naisip ko rin po na i-wish din yung bata na yun na makapagtapos nga siya. Magtagpo yung landas ng mga anak ko at siya ay magkita po. Sinubukan nilang hanapin ang pangalan ng bata online pero hindi nila ito nakita. Kaya, nagpatulong sila sa aming programa. Sa aming pananaliksik. Nahanap namin ang 9 na taong gulang na batang taga Toledo City sa Cebu na tugma ang pangalang nasa liham. Erika Estresa. Si Erika, hilig daw talagang magsulat. Magsuot ko taga ano sa lahat tanong na sa Japan Stay. Nakuha ka Ang kanyang daddy Ricardo, dating company driver sa Cebu, dati namang empleyado sa isang pribadong kumpanya, ang kanyang mommy Mary Grace. Ang hirap ng buhay namin noon kasi yung itiis namin may tumatanggap na sanla. Pagdating ng sahod ko, wala na kami matira kasi ang laki ng kaltas. So, utang kami ng mga pagkain namin, pangkonsumo sa bahay. Dagdag hamon daw sa kanila na si Erika lumaking sakitin. Lagi siya nagsisisor. Laging dala namin sa ospital. Wala ako akong pang-down sa ospital. Sana hindi mangutang. Kung sino kasi ang hirap natin na ikaw ang mangutang. Wala mong pautang lalo na pag sobrang hirap ang tingin na sa iyo. Tapos noon, ano daw, nagsasawa kami ng dasal. Kailangan magkaling milagro, makapira tayo. Hanggang isang araw, si Ricardo, Umayabot sa swerte race, nanalo ako mga 30,000. Meron Tapos kasi dito pangalawa, may pangatlo, malaki na yung pinunta ko. Nanalo ako ng 100,000. Nanalo ako 1.2. Nanalo na naman ako ulit, 450,000. Talagang binigay ng Panginoon sa akin. Yung pera, tinago namin ipinagnegosyo nila ito ng bigasan at pautangan. binigyan ako sa Panginoon. Kunting grasya. Yun po, na-realize ko po na gusto ko makatulong sa iba. Ang katunayan ng mga edad ay kamarawi on naklakat na bangon ang buon. Sabi niya, may pera ka. Sabi ko, bakit siya? Nawa ko dun sa bata. Lagyan mo kaya yan doon. Makatawa sa alay makaong tabang ko sa mga tao kasi ayaw mo sa may karisol. At sa tuwing sila'y bumabiyahe sa dagat, nakaugalian na raw nilang magpaanod ng message in a bottle. Kalakip ang iba pa nilang kahilingan. Pag yung bata, talagang hindi siya lulubog. Talagang pupunta siya sa ibang island. Kaya naisip ko talaga na plastic yung At sa pagbisita nila sa Mindoro ni Lapunyo, naisip nilang magpaanod ulit sa dagat. Sabi ng anak ko, magsulat tayo, Daddy. Mag-wish ako. Magtatapos ako ng pag-aaral. Gusto ko mag-joyous para makatawa ko sa tao. Sabi naman ng anak ko,
Nakinatan ng pera, Daddy, baka kami lang makatulong naman. Sa wish ang tinapon niya. Hindi na namin usap siya. Hanggang nawala na sa paligid namin. Ang ipinaanod nilang bote, halos 90 kilometers ang itinahe mula Calapan City sa Mindoro Oriental hanggang napulot nga ng mangingisdang si JP sa Romblon. At ngayon, si JP naman ang may wish. Umaas mo pa kung nakausap yun, pakita. Lingid sa kaalaman ni JP, ang kanyang hiling, Hoy! malapit ng Pinalit ko matupad. si Darna! Pagod paglilis Ito kasi Miyerkules, ang pamilya Trosyo mula Cebu bumiyahe pa Romblon para makilala ang nakapulot sa sulat ni Erika. Ang kahilingan ni JP, wish granted! Sa aming pagbabalik, isang mangingisda sa Concepcion Romblon nakapulot ng message in a bottle na may kalakip na 500 pesos. This is from Erika Joshua. I am from Toledo City. Sana ma-enjoy mo o makatulong itong 500 pesos. Ang nagsulat ng liham ang taga Cebu, batang si Erika. Wish ako, tapos ako ng pag-aaral. Nakinatan ng pera, Daddy, baka kami lang makatulong naman. Umaas mo pa kung nakausap yun, pakita. Nitong Miyerkules, si Erika kasama ang kanyang mga magulang mula Cebu bumiyahe pa Romblon. Makita namin na yung gusto po namin siya makausap, namin kung anong feelings. Noong mga sandaling yun, si JP nasa tabing dagat kung saan niya napulot ang pinaanod na bote. Walang kamalay-malay na makikilala na pala niya ang batang nagsulat ng liham na nasa bote at nagbigay din sa kanila ng inspirasyon. Napunta na ba? Magandang hapon po. Ito, si Erika, siya yung na, kay Daddy niya. Nag-wish. Is, Gulik! Kasi una nakita niya yung bote. Talon! Gulik! Pero madami kasi Erika. Kaya tanong kami kayo kung pati Erika kasi pero wala kang reply sa akin. Nagpapalim ako ng ganang pag-asa na hanapin yung bata. Sir, kami na nakilaman. Wala Darna! Sobrang satwa yan. hindi ka pala nakapulot ng mga ginagawa ni Daddy. Pero hindi namin na-expect na kayo ang nakakuha. Kahit ang layo galing pa kami. Ipinakita rin ni JP ang itinagong sulat at pera mula kay Erika. Yung ito po, yung ratio and your family. Ang pamilya, merong inihandang regalo para kay JP. Galing sa puso namin to. School supplies para kina Prince at Ira. Happy kayo. Mga ano to, may chocolate to to eh. May chocolate na. Ito, chocolate. Anong nga sila? Grade. Grade na buwan. Grade po. Corpo. Si JP naman, niregaluhan ng pamilya ng huli niyang isda. Kahit kontento po. Salamat. Salamat at naging inspirasyon ka sa aming mag-asawa na magsumikap na makapagtrabaho at mabigyan ng magandang kinabukasan ng aming mga anak. Naway ka ba yan tayo ng Panginoon sa ating mga pangarap? Ang hiling ni na JP at Christina na
Tapos, ang mga anak, abot kamay na. Meron kasing nagbigay ng college scholarship para sa kanilang mga anak. Nung narinig po namin yung kwento, sumuot po yung puso na magbibigay kami ng college scholarship. Hopefully, masustain po yung kanilang passion and yung kanilang heart to achieve their dream. Sobrang saya po. Parang hindi na rin po kami mahirapan. Magsusumikap pa rin po kami. Sila po na kulang na ito. Pero pag susumikap po namin. Neta po yung kulit. Ano yan, Scout? Maganda ang intensyon at purpose ng tao. Naka-video yan? Gawain ito. Yung action na pagtatapos ko ng practice ko sa day, hindi ko talaga this will contribute to sa Ilang ano? ito ay pwedeng kainin ng ating Parang tumagal ya. 35 na. 35. 30. 35 minutes or hour? Hour. 35 hour. Ang mga pangarap kapag pinagsikapan, Ano? walang malayong Tumagal na dagat, 35. malayong isla nakahadlang upang ang mga ito'y matupad. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Anong oras na kaya? Don't forget to hit the bell button for our latest updates. Tatlong dekada ng Faster brain connections lead to faster learning. I recommend Similac Games with Prodigy. ang triplets na sina Geraldine, Glyza at Jillian nagkakasundo sa damit, style ng buhok, at hilig sa pagtitiktok. Pero pagdating sa love life, may kanya-kanya silang drama. Si Jillian daw ang mas ligawin. Kasi po ako 7 taon na ang nakalilipas mula nung itinampok namin dito rin sa gabi ng lagim ang itinuturing na isa sa most haunted places sa Pilipinas, ang Diplomat Hotel sa Baguio City. Sa gabing ito, muli nating balikan ang Diplomat Hotel para tukuyin at harapin ang mga hindi rito matahimik. Mga January, may nag-comment pero yung something sa likod. May nakita akong ano. Doon talaga natatakot. Nung nakauwi kami sa bahay, tinitingnan namin yung mga hindi yung napansin namin na may nakalubo. Pinalabutan ng sobra. Pwede mo kasi Madre na lang. Babalikan ko muli yung isang lugar na pangarap ng halos lahat ng mga paranormal investigator na mapasok. Ito ang Diplomat Hotel. Sino ba sila at anong rason bakit nandun sila? Hopefully, kahit alin doon masagot. Kasi gusto ko sa magkaroon ng ilaw. Paano kung kakayanin pa? Grabe. Bigat. Sa tuktok ng isang burol sa Baguio City, nakatindig ang Diplomat Hotel. Parang payapa. Pero para sa ilang mga nakapunta na rito, imbes na makahanap sila rito ng kapayapaan, nabulabog daw sila.
gaya ng grupo ni Iya. December 3, 2022, lahat ng pinupuntahan namin lugar nag-TikTok kami. So dito sa Diplomat, para lang makumpleto is nag-TikTok kami. May nag-comment, parang meron daw something sa likod. Nilagay ko sa slow-mo para makita lalo kung ano yung nasa video. And then ayun nga, may nakita akong ano. Buo yung anino, tapos nawala siya mismo sa may pinwall. Pag tinignan mo kasi siya ng malapitan tapos yung suot niya, pwede mo kasi isipin talaga na madre siya. Dito kami nag-TikTok, nandito ako mismo. And then yung shadow namin is pag ganun. Kung may shadow dito, katulad ng kinakas na shadow ko sa wall, nakikita mo dapat na may tao dito. Pero dun sa TikTok namin, wala na. Pero sa dulo ng TikTok namin, dun sa part dito. Sorry. Ano mo yung malalaki ni, ganito, Yan. Wala po akong ganito na ako. Ano yan? Ayoko na po po. 13 ganito ka. Sa kalagitnaan ng O, interview 13, ng aming yung 13 daw kay yung Iya, ganito ka. nakipagtaka ng lahat nung ang isa namin kasama sa shoot. 13, 13. At pagbalik nito, meron na siyang daladalang holy water. Talagang nakita ko kanina, black, na parang lumipad lang siya pag ano. Puy, ikaw pag ako na-asar sa'yo, tignan mo Ang turistang si Benny naman, paborito raw talagang pasyalan ng Baguio. Siyempre, uwi ng payaw ko kasi yung birthday niya. Lagi kami pumupunta ng Baguio. So, naisipan namin dito pumasyal. Maaga kami pumunta dito noon. Dahil Tinitingnan namin yung mga video sa napansin namin. May nakadugo. Kinalabutan ako. Mukhang madreta lang siya. Bakit kami nakapag? Hindi ko parang may nakatingin. Yan. Saan ba siya? Paglapit mo sa likan. Ano, oras na ba? Lumabas kami dito sa kagamit ng bata na nagsupa. Uwi ng kapatid. Service ako. Sige, relax ka lang. Parang pinipigilan ako. sa paglilipot ng aming team kasama si Denny, may kakaibang boses din silang narinig. At hindi lang si Denny at si Iya ang naka-video sa parang madre sa Diplomat Hotel. Kung ang iba, bisita lang sa Diplomat Hotel, ganun na kung kabahan, paano pa kaya kung ikaw ang nakaatang na gabi-gabi rito magbabantay? Ito ang sinumpaang tungkulin ni Alvin. Nung mga panahon na yun ay pandemic ko talaga kailangan ng trabaho. Kaya tinanggap na po kahit na medyo natatakot pa. Tao ba dyan? Unang gabi ko na magulong. Nagtaka ako bakit may tumakbong bata. Alam mo na doon yung... Ito na doon.
Talaga ako, tsaka pinag-isipan ko kung pagpapatuloy ko pa ba yung pagtatrabaho dito. Palimit ako yun. Parang nasa loob ako ng freezer, sobrang malapit ko na lang yung pakiramdam. Nung dumaan ang aming team sa kwarto, kung saan daw madalas magpakita sa gwardya ang babae, ay boses na nai-record sa dalawang magkaibang kamera. Wala namang pong salita na kahit na sino that time. Kinabukasan, inikutan ko ang building, narinig ko kung parang nagkakantahan, parang worship song sa simbahan. Ang sinasabing boses ng kumakanta na i-record din nila sa kwarto kung saan daw ito unang narinig ni Alvin. Pakinggang mabuti. Sigurado po ako na walang kumakanta or naghahawak sa team kasi rolling. Sino po kayo? Halika. Sama ka. Saan mo? Sa loob. Ay, hindi ko. Kakagaling ko lang doon. Bawal ko kayo dito. Pumasok sa guardhouse yung lalaki na malaking tao na mahabang pasutan niya. Pinahaya niya daw akong sumama sa kanya dito sa building. Nung hindi daw ako papayag, bigla niya na lang daw akong sinasakal ng mag-isip. Nung pakiramdam ko parang mamamatay na daw ako, bigla akong nalingas. Nung naikwento ko sa mga kasama ko, hindi lang pala ako yung napamumot doon, payo din na ako ito. Ganun sila. Ano ba talagang meron sa Diplomat Hotel? Bago masagot yan, balikan muna natin ang madilim nitong kasaysayan. Taong 1913, sinimula ang construction ng Dominican Hill Retreat House. Nagsilbi itong bahay bakasyonan ng mga pare at mari Dominican. Nung bata pa kami, nakapira dito ang mga pare. Ang mga itsura nila parang may mga mabili
bahay bakasyonan, sinalakay at ginawang kuta ng mga Hapon. Ang nakapangingilabot dito, ang mga nakatira rito noong pare at madre ay nahirapan daw. Pinuputan ng ulo. Okay. Pinatay. Dapat tinugasan mo na yung ano doon. The Dominicans came back. They had to dug a place para malinis nila and then ma-restore nila. They dug up bones of the nuns, the priests, military men, skulls. Taong 1972, ni-restore ang gusali at tinawag na ito